Nagulat naman si Duan Muxingling dahil biglang sumulpot si Huang Yanchen na hindi nila inaasahan. Ngunit sinabihan naman niya si Duan Muxingling na hindi niya inaasahan na mai-inlove siya talaga sa bastos na lalaking yan. Pinagpawisan naman si Duan Muxingling at sinabi nito na pakinggan daw niya ang kanyang paliwanag dahil mali ang iniisip nito. Ngunit saad naman ni Chen sa kanyang sarili. Nabibigyan siya ng isang drop ng semi-holy liquid na ito, at ipapalit niya ito sa special treasure. Gusto ni Chen na ibigay sa kanya ang special treasure bilang paghingi ng tawad, ngunit ang pangit daw ng kanyang ugali. Agad naman na tinangihan ito ni Chen at sinabi nito na pumayag si Vice Din Qinghua na bibigyan siya ng 10 patak ng banal na likido, at hindi na daw niya kailangan pa ito lalot mula sa kanya. Sa sinabi naman ng ating bida ay nadismaya naman si Duan Muxingling. At sinabihan siya nito na, ang tanga niya, at anong kalokohan daw ang pinagsasabi niya, andito si Sister Huang Yanchen para makipagkasundo sa kanya, at wala naman nagawa si Huang Yanchen at sinabihan niya si Duan Muxingling na maaaring makipagpalitan na lang siya sa kanya, dahil silang dalawa ay mukhang malapit sa isa't isa, upang maaari nilang itakda ang presyo na gusto nila. Natuwa naman si Chen sa kanyang narinig, at sarkastiko nitong sinabi, na 5 milyong pilak na barya ay dapat hindi magkulang ng 1 sentimo. Ngunit tila naman nabingi si Huang Yanchen at pinaulit nito kung magkano ang presyo. Inulit naman ni Chen ang kanyang sinabi na 5 milyong pilak na barya ay dapat na hindi magkulang ng 1 sentimo. Subalit sa sandaling ito ay labis nang naiinis si Huang Yanchen. At sinabi pa nito na sa wakas naiintindihan na niya kung bakit hinaranggan siya ni Duan Muxingling. Sa lahat ng posibleng paraan noong gusto siyang patayin. Talagang nagsabuatan silang dalawa, sa makatuwid. Kailangan daw niyang pagbayaran ang nangyari noong gabing iyon, mula ngayon, siya daw ay kanyang magiging isang beteng. At kanyang inilabas ang espada nito. Sa oras na ito ay hindi alam ang gagawin ni Chen dahil hindi na niya madidaan pa ito sa usapan dahil sumugod na ito. At isang slash ang patungo sa kanyang alaga habang ito'y nakaupo. Ngunit naiwasan naman ito ni Chen sa huling sandali. Kaya sahig na lang ang tinamaan nito. Napa-address na lang ito sa dikalayuan. Subalit agad naman na umatake si Huang Yanchen na talagang seryoso ito sa kanyang sinabi. Ngunit sinubukan naman siyang pakalmayan ni Duan Muxingling. At nakikiusap siya na pakinggan ang kanyang paliwanag. Sumagot naman si Huang Yanchen na hindi pa nila tunay na natukoy ang isang panalo sa pagitan nila. Ngayon ay magkaroon daw silang dalaw ng isang mapagkaibigang kompetisyon upang malutas ito. At sa oras na ito ay sumugod si Huang at ito'y umatake, ngunit hindi naman ito sinabayan ni Duan Muxingling bagkus umatras lang ito para hindi tamaan. Subalit sa lakas ng atake ni Huang Yanchen ay nabutas ang kabilang silid. Ngunit sa kabilang banda, parang nanonood lang ng movie si Pan sa dalawang naglalaban na ito. Napabuntong hininga naman si Pan, at sinabi nito kay Huang Yanchen, ang galing talaga gumawa ng gulo, at ngayong gabi wala na siyang matutuluyan. Dahil winasak na nilang dalawa ang bahay, ngunit may nakita naman si Pan na may ibang mga tao, at makalipas ang ilang minuto ay makikita natin si Chen na nakaupo ito sa sahig. Saad pa nito na si Senior Huang ay tunay na isang home-wrecking devil, parang kailangan na niyang humanap muli ng ibang paninirahan. Subalit nakaramdam naman si Chen ng isang killing intent, at ito'y isang palaso na mabilis na bumulusok sa kanyang kinaroroonan. Agad naman itong naiwasan ni Chen sa huling sandali, at napagtanto nito, na isang assassin ng underworld ang umatake sa kanya, ang palaso na ito ay may kasamang napakalakas na lason. Kapag tinamaan siya nito ay hindi niya ito magagamot. Dahil ang purong jade chi na kanyang nilinang ay hindi makapaglinis ng lason. At ito'y naglabas ng isang pil at kanyang kinain ito para manumbalik ang kanyang lakas. At napagtanto ng ating bida ay hindi lang isa ang assassin kundi dalawa sila. Dalawang assassin mula sa underworld, isa sa labas ng pinto. Ang isa ay mas malayo sa looban, sa isang malaking puno. Dalawang assassin ang isa sa malayo at isa sa malapit, ang laso na palaso ay mula sa puno ang palihim na umatake. Bakit ang mga killer ay dumarating sa menace pagkalabas niya sa Divine Hall na kapangyarihan? Maaaring may iba pang mga mamamatay mula sa underworld sa akademya bukod kay Zichen. Natuwa naman si Chen dahil ang dalawang ito ay parehong nasa pinakamataas na antas ng Xuanji Realm at ang kanilang chi ay napakalakas.
Na kung wala siyang spatial domain ay hindi na rin niya malalaman kung saan sila nagtatago, at mahihirapan siya dahil dalawa sila. At naisip niya si Pant na ito ay bumalik sa perpektong timing, kailangan daw niya ng tulong nito. Sa kabilang banda, narinig naman ni Pant ang sigaw ni Chen-er na kailangan niya ng tulong nito at haharapin daw niya muna ang kalapit na assassin. Napabalikwas naman ang tingin ni Pant. At sinabihan niya si Chen-er na sino siya sa tingin niya, kung gusto daw niya ng tulong nito, at handa ba siyang magbayad ng malaking halaga. Agad naman na ipinahayag ni Chen-er na 10 kristal ang kanyang ibibigay kung hindi siya sang-ayon, kalimutan na lang daw niya ito. Sa narinig naman ni Pant ay labis naman ang tuwa sa kanyang mukha. At makikipaglaro siya sa kanila kahit saglit lang. At agad itong nagtungo sa isang assassin na nasa kakahuyan. Sa sandaling ito ay naging seryoso si Chen-er at nagpalabas ito ng kanyang enerhiya na kidlat, at mag-uumpisa na siyang makipaglaro. At ilang segundo pa ay mas tumindi pa ang kanyang pinakawalan na kidlat at nag-iba ito ng kulay na may kasamang malakas na pressure. Agad niya itong pinakawalan patungo sa isang assassin. Mabilis naman itong bumulusok sa nakatagong assassin. Nakita naman ito ng assassin ngunit hindi na niya nagawang umiwas pa. At ito'y tinamaan at tumalsik sa lakas ng atakeng yun. Bumagsak naman ang assassin at ito'y nagpagulong-gulong habang pinagmamasdan siya ni Chen-er. Agad naman na tumakbo ang assassin. Na agad naman na inilabas ng ating bida ang kanyang espada pahiwatig na hindi niya hahayaang makatakas ito. Nanlaki na lang ang mata ng assassin dahil mabilis na nakahabol si Chen-er. At isang pag-atake ng espada nito na agad naman naiwasan ng assassin. Sa sandaling ito ay, nagsalita ang babaeng assassin. Tulad ng inaasahan ng nangungunang freshman, maaari bang niyang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa kidlat. Subalit pabalang naman na sumagot si Chen-er sa pag-iisip na maaari niyang antalahin, oras at maghintay para sa tulong ng kanyang mga kaibigan, at siya ay mangarap. At pumunta ito sa kanyang kasamahan at magtanong sa hari ng impyerno. Dahil papaslangan siya nito, ngunit nainas naman ang assassin at biglang ibinato nito ang kanyang punyal. Subalit agad naman na inactivate ni Chen-er ang kanya space domain para saluhin ang punyal na ito. Na matagumpay niyang nagawa, hindi naman makapaniwala ang assassin sa kanyang nakita dahil biglang nawala ang kanyang punyal. At sa pagkakataong ito ay agad na umatake si Chen-er na matagumpay niyang tinamaan ito. At napagtanto na lang ng assassin ay malakas ang ating bida sa kanilang inaakala. Bumagsak sa sahig ang assassin. At nakita naman ito ng kanyang kasama na nasa itaas ng puno. Napatingin naman si Chen-er sa itaas ng puno at sinabihan niya ang isang assassin na hanggang kailan siya magtatago. Ngunit pinagpawisan naman ang assassin at hindi niya inaasahan na aa-discover siya sa kanyang pinagtataguan. Hinanda nito ang kanyang palaso. At sa isipan nito na di bale sa ganoong kalayuan, hindi niya maiiwasan ang mga palaso nito. Ngunit biglang natigilan ang assassin dahil narinig nito ang nagsalita sa kanyang likuran na labis na nagpakaba sa kanya. Mabilis na umatake si Pant habang nakatalikod pa ito. At gamit ang kanyang koko na matulis ay panang-atake nito sa tagiliran ng assassin. Na matagumpay niyang tinamaan ito. Napasigaw naman ang assassin dahil sa kanyang natamong pinsala na sanhi ng kanyang pagkahulog. Bumagsak naman ito na una ang tumama ang kanyang likod. Subalit natigilan naman si Chen-er. At dahil nakilala niya ang assassin na ito, at agad niyang itinutok ang espada nito. Dahil ang babaeng ito ay si Hualian. Ang unang freshman sa West Academy 6 na taon na ang nakalilipas. Tinanong naman ni Pant kung kilala ba ni Chen-er ang babaeng ito. Agad naman sinabi ni Chen-er na nakita niya ito sa Hall of Divine Power. Nagsalita naman si Hualian, na hindi niya inaasahan na mayroon makapangyarihang mabangis na hayop si Chen-er at nagkamali daw sila. Subalit sa sinabi niyang ito ay labis naman ang galit ni Pant at sinabihan niya ito kung sinong tinatawag niyang beast. At noong pinamunuan ng emperador ang mundo, ang kanyang mga ninuno ay hindi pa ipinapanganak. Subalit sa oras na ito ay naghanda naman si Hualian at ginamit nito ang kanyang teknik, at hindi naman akalain ni Chen-er na ganito pala siya kalakas. At napagtanto nito, na overestimate niya ang kanyang kalaban, ang kanyang cultivation level ay malamang na hindi mas masahol pa kaysa sa isang Suan Rankang martial arts. At sinabi din ni Pant na isang malakas na chi, natatakot daw siya na walang kalaban-laban si Chen-er sa kanya.
At agad itong umatake ng walang pag-alinlangan at dito na daw mamamatay si Chen-er. Subalit hindi naman magawang makaalis si Chen-er dahil sa blood formation na kanyang naapakan. At makikita natin na malapit nang tumama ang punyal sa mukha ni Chen-er. Subalit sa hindi inaasahan ay hindi na ituloy ang kanyang pag-atake dahil bigla itong bumagsak. Dahil sa isang hampas mula sa kanyang likod, ang may gawa nito ay si Huang Yanchen. At wika nito, na ang as-asin na ito ay nagmula sa underworld na isang talamak. Na ang lakas ng loob nilang pumasok sa Dragon Martial Hall at gustong subukang pumatay ng tao. Ngunit nagsalita naman si Chen-er at sinabihan niya si Huang Yanchen kung bakit niya ito pinatay. Hindi ba ayos lang na i-abolish ang kanyang cultivation at pagkatapos ay magtanong ng ilang mga pahiwatig mula sa kanya. Ngunit wika naman ni Huang Yanchen, na wag siyang masyadong walang muwang. Ano ang makukuha niya sa pagtatanong sa isang underworld assassin, saad naman ni Duan Muxingling. Na si Sister Chen ay isang prangkang tao, at hindi marunong magpanggap, kung matagal mo siyang nakakasama at nakakausap, malalaman mong napakabuting niyang tao. At sinabihan niya si Chen-er na huwag manghinala kay Huang Yanchen. Na siya ang may pukano ng pagpatay sa kanya at nagbayad ng malaki sa assassin para sa underworld. Huwag daw siya mag-alala. Hindi niya magagawa yun. Si Huang Yanchen ay walang pera o mapagkukunan para magsanay, at mayroon din siyang iba pang mga nakatagong pagkakakilanlan. Naging seryoso naman si Chen-er at tinanong niya ito kung ano ang nakatagong pagkakakilanlan niya. Ipinaliwanag naman ni Duan Muxingling, na siya ang paboritong anak ng hari ng Chenshui Country, at narinig na daw ba niya ang Chenshui County. At sumagot naman si Chen-er na hindi pa. Ngunit iniisip niya ngayon kung saan sila matutulog ngayon. At iniba nito ang usapan at sinabi nito kay Duan Muxingling. Na ngayon ay gumuho na ang kanilang bahay, at saan na sila susunod titira. At naisip naman na paraan ni Duan Muxingling ay kay Huang Yanchen at susubukan nilang pakiusapan siya kung sakaling papayag itong dun muna sila titira. Ngunit agad naman na sinabi ni Chen-er na. Matapos ang lahat ng nangyari sigurado ba daw ba siyang tatanggapin pa sila sa bahay nito? At kalmadong sinabi ni Duan Muxingling na huwag siyang mag-alala, marami silang mga pinagkakaabalahan. At tatanggapin niya silang dalawa sa bahay nito. At agad naman silang nagtungo sa bahay ni Huang Yanchen. Sa kanilang paglalakad ay bigla silang hinarangan ni Huang Yanchen. At sinabihan niya si Chen-er, na bakit siya pupunta sa kanyang bakuran. Kung ayaw niyang mamatay, magmadaling lumabas na siya. Nagbigay galang naman si Chen-er. At susubukan niya sanang magpaliwanag. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Duan Muxingling. At sinabihan niya ito na bumalik na sila, may isang killer at nawalan siya ng kakayahan at natamba, tingnan daw nila kung may makukuha silang impormasyon mula sa kanya. At hindi niya inasahan na si Senior Chen ay may ganoong prestihiyosong katayuan, ngunit ang Quanshui ay isang superior na bansa, at maging ang Yanwo ay kailangang umasa sa kanila. At agad nilang nilapitan ang assassin na nabigla na lang natamba sa hindi malamang dahilan. 30 meters lang ang layo nilang dalawa dito, paanong may papatay nang hindi nila napapansin? Namatay na parang sirang puso, at sino ang gumawa nito? Nagsaad si Chen-er ang kalaban ay may hindi bababa sa cultivation base ng great perfection kung ang lupa ay sukdulang kaharian, at ang heaven extremely realm. Wika din ni Duan Muxingling, na isang napakalakas na mamamatay tao ay nagkukubli sa Western Academy, dapat nilang iulat ang insidenteng ito sa dean ng Western Academy. At biglang may dumating, at sinabi nito na hindi na kailangan, dahil nahuli na ang malaking isda. At kanyang sinabihan si Elder Sito, since nandito siya, bakit kailangan pa niyang magtago? Napalingon naman ang dalawa sa kanilang likod, at nakita nila si ang dean ng Western Academy. Siya daw ang Elder Dean ng Western Academy, at personal na tinatanggap siya, at dapat na magpakita siya ngayon. Agad naman nila nakilala ng dalawa, at hindi na nila ikinagulat pa ang nangyayari. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang lumabas si Elder Sito at ito'y tumalon sa itaas ng mga bato. Nagsalita naman ito at sinabihan niya si Elder Dean, na masyado siyang nagkalkula, sinasadya daw niyang gamitin ang ganong salita para palabasin. Agad naman na sumagot si Elder Dean na nakakalungkot lang na hindi lahat ay naakit. Ngunit sa sandaling mapapatamba niya ito, ang natitira ay hindi magiging alalahanin pa. Naging seryoso naman si Elder Sito.
At wika nito, 10 taon mula noong huli niya itong nakitang kumilos, iniisip niya kung anong antas na ang kanyang cultivation at sabay alis nito ng kanyang sombrero. At kanyang inilabas ang kanyang sibat, at binalutan niya ito ng kanyang enerhiyang apoy, dahil ang kanyang layunin ay ang pagpatay sa ating bida. At agad niya itong ibinato at mabilis itong bumulusok kay Chen na labis naman niyang ikinabigla. Hindi naman makagalaw si Chen sa labis na pagkabigla at nananatiling nakatayo lang ito. Kinabahan naman si Duan Muxingling, at napuno ng pawis ang kanyang mukha, at sinabihan niya si Chen na umiwas ito. Ngunit bago man tumama ang sibat kay Chen ay biglang napigilan ito ni Elder Dean. Sinalo niya ito gamit ang kanyang kamay ng walang kahirap-hirap. Hindi naman ito inaasahan ni Elder Sito, na akala niya mapapatay niya si Chen. Kahit sa kanyang surprise attack, hindi niya kayang patayin ang ating bida, at sobrang swerte daw nito. Pagkatapos ang ginawang kahangalan ni Elder Sito ay nagmadaling umalis ito matapos mabaygo ang pagpatay nito kay Chen. Ngunit pinagmasdan naman siya, at hindi naman papayag si Elder Dean na basta-basta na lang itong makakaalis. Agad nang ibinato ni Elder Dean pabalik ang sibat na ibinato niya kay Chen. Ngunit nakita naman ito ni Elder Sito. Subalit sa bilis nito ay labis na lang ang kanyang pagkagulat dahil hindi na niya ito maiiwasan pa. At ilang sandali lamang ay tinamaan ito na sanhi ng malakas na pagsabog sa itaas. At hindi nito inaasahan na ganito ang kanyang sasapitin. Bumagsak naman si Elder Sito na wala ng buhay. Ipinahayag naman ni Elder Dean sa kanila Chen na si Elder Sito ay namatay na, ngunit may iba pang mga assassin mula sa underworld na nakatago sa Western Academy. At sinabihan niya si Duan Muxingling na mula ngayon, responsibilidad niyang protektahan si Chen sa susunod na 2 buwan. Agad naman na sumagot si Duan Muxingling na walang problema. Naipagkakatiwala sa kanya ng Academy Dean si Chen. At sinabi pa ni Elder Dean na dalhin ang mga bangkay ng mga assassin na ito ng underworld, at ibitin sila sa pader ng duguan ng Western Academy. At ito ay babala sa sinumang gustong magpatakbo ng kapayapaan sa Western Academy, at agad na itong tumalikod at umalis. Dahil dito ay nagbigla naman si Chen sa sinabi ni Elder Dean, na bilang isang assassin ang isa ay dapat na handa na patayin. Nagtataka siya kung ano ang iisipin ni Zi Chen matapos niyang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga kapwa-assassin. Ngunit sa kanyang malalim na pag-iisip ay biglang na lang siyang dinakma sa mukha ni Duan Muxingling. At agad niya itong tinulak para matamba siya sa sahig. Kaya niya nagawa ito dahil nakita niya si Huang Yanchen. At ito'y tumakbo at kanyang niyakap ito. At sinabihan niya ito na wala silang matutuluyan ngayon at nagmakaawa itong tumira sa kanyang bahay kahit pansamantala lang. Ngunit wala naman magawa si Huang Yanchen kundi maawa ito. Subalit naiirita na rin si Huang Yanchen sa pangungulit sa kanya ni Duan Muxingling. Subalit sa kabilang banda, demogo naman ang ilong ni Chen at natanggalan pa ito ng 2 ngipin. Sa harap matapos ang malakas na pagkatulak ni Duan Muxingling sa kanya. Wika naman ni Chen na kung galit pa si Senior Huang Yanchen, ay makikitira na lang siya sa kanyang pang-4 na kapatid. Subalit agad naman na sinabi ni Huang Yanchen na sinong nagsabing galit pa rin siya. Simula nang umasa sila sa kanya bilang isang nakatatandang kapatid na babae, natural na isasama daw siya. At agad naman na nagpasalamat si Chen sa kanya. At pahabol pang sinabi ni Huang Yanchen sa kanila, na simula ngayon, kasama niya si Duan Muxingling sa 2nd floor. At si Chen naman ay titira siya sa Martial Arts Hall sa unang palapag. At bawal siyang umakyat ng walang pahintulot at naiintindihan ba niya ito? Agad naman na sumagot si Chen na mahinahon at simula ngayon. Sa Martial Arts Hall na siya titira at siguradong hindi niya sila iistorbohin. Kinabukasan, ay makikita naman natin si Chen na ito'y nagsasanay ng kanyang martial arts. Habang pinagmamasdan naman siya ng 2 dilag niyang mga singers, nagsalita naman si Duan Muxingling, na ang nakababatang kapatid na si Chen ay tila nagsasanay ng isang uri ng advanced na liksi, na tila hindi bababa sa isang mababang antas ng agility martial skill sa espiritual na level. Saad din ni Huang Yanchen, na ang body martial arts ay palaging bihira, at mas kaunti pa ang angkop para sa mga kababaihan na magsanay. Ang martial art na ginawa ni Chen ay tila magaan, ngunit hindi ito masama.
At sambit pa ni Duan Muxingling. Paano kung magpaturo sila kay Chen Er? Ngunit saad naman ni Huang Yanchen sa tingin daw niya ay tuturuan sila nito. Kahit sa akademya, kailangan ng hindi bababa sa 1,000 merit points para humiram ng lower grade martial art. At pahabol pang sinabi ni Duan Muxingling kung palalampasan nila ang pagkakataong ito, mahirap makahanap ng angkop na body technique na martial skill sa hinaharap. Agad naman na sumang-ayon si Huang Yanchen at kanilang susubukan. Agad naman silang bumaba ng sabay. At nakita naman ito ni Chen Er para maantala siya sa kanyang ginagawa. Agad naman na tinanong ni Duan Muxingling kung ano ang martial arts ang kanyang ginagawa. Ngumiti naman ang ating bida. At agad niyang ipinaliwanag ito. Ito ay isang speed-based martial skill lamang. Kung parehong interesado silang dalawa na matuto na kanyang senior sisters ay maaari niya silang turuan. Natuwa naman ang dalawa at kanilang sinabi, na hindi sila matututo ng libre, ilang merit points at silver ang gusto niya. Ibibigay nila agad sa kanya ito. Ngunit sa kanilang sinabi ay wala naman kibo si Chen Er habang papalapit ito sa kanila. At ilang segundo pa ay nagsalita si Chen Er at sinabihan niya sila na kung ibebenta niya ang kanyang martial skill na ito, natatakot siya na hindi nila ito kayang bayaran, at ituring nila itong kabayaran sa pagligtas nila sa kanya noong nakaraan. Ang teknik na ito ay tinatawag na Flying Shadow Dragon, at sasabihin niya sa kanila kung paano ito isagawa, ngunit hindi niya maisulat ang footwork sa kanyang antas, kaya maaari niya lamang itong ipakita sa kanila habang siya ay nagsasanay.